At tayo nagbabalik para pag-usapan ang sobrang init na nangyayari ngayon sa Pilipinas dahil dati nga yung mga pinag-uusapan lang natin dito ay medyo mainit. Ngayon, sobrang init talaga dahil sa nangyayari at nakakatakot. Hindi mo na sila ngayon pwedeng yung isipin mo lang na ay wala lang yan, ganun. Hindi na ngayon pwede Hindi na yun pwede kasi yun. sobrang apektado na yung buong Pilipinas sa nangyayari ngayon. Sana makita rin ng mga nasa gobyerno yung mga lumalabas na palagi ko nakikita naman no, yung sa Nepal, sa Indonesia, ano pa ba yung mga bansa ngayon. Sana makita nila at matakot man lang sana sila doon na pwedeng mangyari yon. Huwag kayong pakampante, pwedeng mangyari yon. Lalo na ngayon, ang daming lumalabas sa Facebook, sa mga news feeds natin, yung mga nangyayari sa ibang bansa. Akala nila, ganun lang kadali yun pag dito nangyari yun. Patayan na talaga yung Oo, nangyayari sa mahirap ibang talaga bansa. yun, par. At iniisip ko nga nasan na si kung kilala nyo si Renato Reyes. Baka matanda na no. Inahanap ko nga si Renato Reyes dahil yan yung naglilid sa mga rally-rally. Rally, oh. At yun nga no, sana lumitaw siya pero palagay ko dahil matanda na rin siguro siya no kasi tumanda na lang yan sa pagrarally eh. Ngayon siguro mas magiging kapaki-pakinabang ngayon. Yun nga lang, ewan kung lilitaw siya kasi hindi ko siya ginajudge no. Minsan kasi Oo. yung mga nagrarally bayad eh. Mukhang baka walang nag-aalok ng par. Oo, Alam mo na. ngayon kasi walang bayad. Ano lang, talagang galit lang sa mga nangyayari sa Pilipinas. Ang isa pang nakakagalit dito, may mga tao pa rin. May mga tao pa rin na patuloy ang pagtatanggol at di makapag-move on kay Duterte. Yung binabanatan pa rin si Duterte, no? At yan, nakakasawa na rin kasi yung may kinikilingan. Like may BBM pa, may pa-BBM, may Pinklawan, may Duterte. Yan yung mga nakakainis eh. Laging nakakampi pa rin sila sa mga nila, sa mga Kanya-kanyang partido. manok. Parang ganun. Kanya-kanyang manok. Tama na yung ganun. Kasi di na pwede yung ganyan. Sa panahon ngayon, yung buong Pilipinas dapat mag-unite. Magsama-sama tayo. Ito na yung time para magsama-sama tayo. Walang partidong kinikilingan dahil niloloko lang tayo eh. Pinagloloko lang nila tayo sa nangyayari ngayon. Yung magiging focus talaga natin ngayon dapat yung as a whole, yung para sa bansa, hindi na yung sino yung sinusuportahan mo, ganun. Oo, tama na yun. Kasi may mga Wala na pa eh. Wala nang sense yung ganun eh. Ayaw ko mang gamitin tong word na to, no? May may sa timeline ko, sa newsfeed ko, may mga coups pa eh. Tapos makikita mo Oo. educated eh. O yan, nakita nila lumabas yung kay tinag yung si Duterte, parang binabalik na naman, no? Tuwang-tuwa, nagse-share, pero nung mga yung mga tinignan ko yung in-stop ko yung mga pinagpo-post niya eh. Mga feeds nila. Reaction. Oo, grabe nung binanatan si Duterte, binalik sa kanya, no, active na naman. Nako, move on. Ako wala na akong pakialam kay Duterte, wala na akong pakialam kay BBM, wala rin akong pakialam sa Pinklawan. Ano lang, nakakainis lang talaga eh. Kailangan tayong magkaroon ng pakialam dyan. Concern lang tayo para sa well-being natin. Kasi naapektuhan tayo dyan eh. Kunyari para sa real estate na lang. Siyempre, sa nangyayari ng ganito sa Pilipinas, palagay mo, matutuwa pa yung mag-invest dito. Hindi na. Wala na. Lalo na sa nangyayari Oo, ngayon. kaya mahirap. Nakaka-bad trip din na tayong mga ordinaryong Pilipino lumalaban ng patas. Tapos sila, ganun lang, easy money, kahon-kahon pa. Tapos, yung tipong kahit wala kang pakialam sa politiko, inalis mo na yung politiko sa yung makikita mong ganun lang kadali sa kanila, tapos may magpo-post pa na na yung matanda nagtitinda ng kung pastillas, no? Yung Oo nga eh. kung nakita ninyo yun, yung nagtitinda ng pastillas, tapos yung sa kabila niya yung mga million or billion na pera. Isipin mo yung nagtitinda ng pastillas na yun, somehow merong ambag talaga sa tax yun. Kasi yung pastillas na binili niya, dun sa kumpanyang pinagbilihan niya na yun, yung nagdi-distribute ng pastillas na yun, may cut na tax yun, binili nung mahirap na yun. So may ambag siya talaga. Kanina dun sa podcast ko sa sasakyan, yan din yung nabanggit ko. Actually, yan din yung topic ko eh. Pero mas lighter lang, hindi ganun kalalim kasi personal yun, baka hanapin ako, barilin. Yun yung nabanggit ko. Lahat ng Pilipino, pinakamahirap man, basta't bumili ka sa tindahan, bumili ka ng sardinas, bumili ka ng kahit sa sari-sari store, kasama ka sa biktima. Lahat tayo dito sa Pilipinas, biktima tayo. Walang hindi biktima dito. Kaya dapat may managot, may makita tayong managot. Bakit kailangan may managot? Aside sa dapat na talaga nilang panagutan, para hindi na mauulit, para matakot na rin yung iba. Tama. Para wala nang ganyan, wala nang yung
mas maganda nga pagka politician yung nahuling may death penalty kahit against ako sa death penalty, no? Parang gusto ko na talaga ngayong mabalik. Rapist, mga yan, yung sa gobyerno, yan yung mga dapat, tsaka yung murder, siyempre, yung mga pumapatay talaga. Tapos, idagdag na rin sa mga, sa mga kamote rider, no? Wag death penalty. Ano lang siguro kada sablay, putulin yung daliri. Yung par, naman, joke lang yan. Lang, additional sa mga yan, par. Yun nga, yung nangyayari ngayon sa atin sa Pilipinas. Nung una, parang parang pag pinapanood natin, parang natutuwa tayo. Yung hindi naman natutuwa, yung na-entertain tayo dahil nagsasagutan sila sa Senado. Nagpapatutsadahan sila sa Senado. Pero ngayon, sandali lang. Parang maapektuhan na yung trabaho ko dyan Kasi una-una sa real estate, ganun. Pag ganun yung nangyayari sa Pilipinas, yung mga investor mong galing ibang bansa, okay bang bumili ng property dyan? Baka mamaya biglang kung anong mangyari dyan. Mga ganung tirada. So, nakakalungkot talaga yung nangyayari sa Senado. Hindi na nakakatuwa pati talaga. Yung kung ano ka man par yan, BPO ako, yung mga binebenta ko yan. Mga product par. Lahat Siyempre, par, affected yan. Tapos Affected may lahat. lumalabas pa yung sa DPWH. Ipapaban daw yung ganun din, yung mga social media. No? May nakita akong video na ganun na ipapasara din daw yung Facebook, yung TikTok, lahat ng social media. Ganyan yung nangyayari ngayon sa Nepal. Pinasara yata yung mga social media dahil sa social media, no? Ayun, may nakikitang namamatay na So, ako lang, siguro, yung Gen Z, nakikita natin, matreten kayo sa mga ganyang, sa mga ganyang nakikita ninyo. Huwag na ninyong hayaan na mangyari dito sa Pilipinas. Nakita ninyo, nag-trigger sa ibang bansa na tinanggal yung social media, ganun yung nangyari. So palagay ninyo dito sa Pilipinas, sa dinami-dami ng mga kumikita sa social media, tapos bigla ninyong tatanggalin. Napaka makasarili naman ninyo. Oo. Sobrang sobrang bakit? Dahil ba daw hinahayaan na nangyayari yung mga scam, yung mga ganon. Hindi mo naman hindi mo naman makokontrol yan Kung makokontrol mo yan, pati sa totoong buhay, makontrol sana. Nakokontrol sana. Ang daming nangyayari. Krimen nga nangyayari. Yun nga ang krimen, hindi mo makontrol Yung pa kayang sa social media na ganyan, nangyayari yan. Kahit anong bagay, meron at merong ganyan. Tanggalin man nila yung social media na sinasabi nung sa DPWH na yan, yung sinasabi niya, tatanggalin daw. Kahit tanggalin mo, hindi mawawala yung mga scammers. Gagawin lang nila offline yan. Parehas yung mga din. panloloko daw, yan. At nakakainis yung nangyayari sa Pilipinas. Pero ako, totoo yung pinost ko na mas legit akong naiinis dun sa mga walang hiyang mga may kinikilingan pa rin. Na mas pabor pa rin sila sa sa sineshare nilang info about sa kandidato nila. Like I said, kung gusto ninyong bumango ang kandidato ninyo, huwag kayong mag-focus sa paninira sa kabila. Huwag kayong mag-focus doon. Mag-focus kayo sa magandang ginagawa ng kandidato ninyo kung meron, Doon kayo mag-focus. Huwag na yung parang iniinis mo lang yung mga alam mo nang yung pinsan mo, yung kaibigan mo, yung ka-Facebook mo. Alam mo nang nakapartido kay kunwari kay A. Tapos ikaw naka kay B. Puro kabanat kay A. Anong ginagawa mo? Iniinis mo lang yung taong yun. Iniinis mo lang Parang ginawa mo lang entertainment sa sarili mo, yung nangyayari pag ganun. Palagay mo ba pagka nainis mo na siya, sasali siya sa'yo? Uy, idol ko na rin yung B mo, yung kandidato mo na si B, sasali na ako sa'yo kasi solid yung mga ribat mo. Walang ganyan. Hindi mangyayari yon. Ang mangyayari is kapag ikaw nakita kang naplatan sa NLEX, nakita ka na niya, ay, di ba yun yung coops na taong puro post tungkol kay wag natin tulungan yan. Or nakita ka, binubugbog ka, tapos, di ba si yan natin. Ayan, nadadagdagan lang. Parang umiikli lang yung daan mo or sumisikip lang yung mundo mo dahil sa ginagawa mong ganong klaseng... Dinadagdagan mo lang yung mga yung mga kaaway mo. Kung talagang bukal sa loob niya yung malasakit sa Pilipinas, dapat yun nga ang sabi mo karagdagan doon, yung magandang ginagawa nung manok niya yung ikwento niya dapat. Oo, dapat ganoon. Wag nang puro tuwang-tuwa ka pa nakita mo nang binabalikan mo yung nangyari kay Duterte, yan nasa siya tapos pabalik-balik or binabanatan mo si BBM na adik-adik ganoon. Parang iniinis mo lang yung mga kaibigan mo. Dinadagdagan mo lang talaga yung kaaway mo. Yung politika yan.
sabihin na natin political lang yan, pero may personalan yan sa totoo lang. Totoo Personalan yan. May personalan Ako mismo naranasan ko yan. Meron akong isang kaibigan, no? Sa totoo lang to. Real talk lang to. Ito, aminin ko sa inyo. Si Renato, babanggitin ko na yung pangalan dahil that time sobrang inis ako sa kanya. Kaya kung magyayang suntukan yun, game ako. sobrang inis ko. Naka Duterte ako, siya kay Pinoy. One time may inoffer siya sa akin na investment. Nakikita ko yung mga post niya, no? Hindi diretso sa akin yung post niya. Tungkol lang sa kandidatong kinikilingan ko rin that time. Ngayon wala na akong pakialam sa mga ganyan, no? Pumunta siya sa bahay. Ang sabi niya, pinapa-invest niya ako tungkol sa ano niya. May business siyang tinatayo. Ang ganda naman nung offer niya sa akin. May pera ako. Alam mo, pagka tungtong pa lang niya sa pinto, nasa mindset ko na kahit anong sabihin nito, no. Alam ko na. Personal kung ginawa yun. Aminin ko, mali yun, syempre. Dapat nakaset aside talaga yung personal na mga bagay. Pero ako, tinake ko yun. Hindi mo maalis sa mga tao yun. Kasi hindi lang yung kandidato yung tinatapakan mo pati yung paniniwala niya, parang binabanatan mo, oy ikaw, katangahan yung paniniwala mo, yung sa akin tama. Ganun yun Parang may ano na rin kasi, may personal attack na pagka gumaganon ka Masyadong madidiin yung mga paratang mo sa kabila, ganun. Baligtarin ko na lang, no? Baka sabihin kasi pinopromote ko na naman si Duterte. Kunwari, makaleni ako. Kay Lenny ako, no? Tapos, puro banat kay Lenny. Mga ano lang yung mga naniniwala dyan, mga ganito. Tapos, ganyan, tignan mo, bakit hindi ka dapat umano kay, parang, pag nabasa ko yun, parang direct sa akin yun, Oo. Ganun yung nangyayari sa ganun yung nangyayari sa social media. Kaya ako, meron akong isang kaibigan na taga-Sapang Bato din dito. No? Nakikita ko yung mga post niya na yung parang binabanatan pa rin niya yung mga naniniwala kay Duterte, yung mga binabalik pa rin niya. Siya mismo ay parang nililigaw niya yung mga tao sa issue na nangyayari ngayon. Parang pino-point out pa rin niya yung kay Duterte. Although, like I said, no, wala akong kay Duterte, somehow yung puso ko nakaano pa rin sa kanya, yung gusto ko pa rin somehow na bumalik, no. Pero hindi na ako yung tipong time na pakikipaglaban kung magwawala ako sa social media. Tama. May ako, kung ganung lang katanda yung pagtatanggol ko, may natitira pa naman akong mga tito, no? May natitira pa naman sa Arayat, may mga tito pa na rin naman sa Arayat. Di na lang ako mag-focus sa mga yon or sa pamilya ko. Magpo-focus na lang ako doon, no? Kaya yon, yung taga-Sapang Bato na sana kung mapapanood niya to, no? At I think di rin naman, no? Sana kung mapanood mo man to, tigil-tigilan mo na yan. Tigil-tigilan mo na yung kabaklaan na yan, no? Tigil-tigilan mo na yan. Nakakainis ka, hindi dahil sa paniniwala mo, nakakainis ka dahil sa pangpoprovok mo ng mga taong naniniwala. Yung pagiging walang respeto mo, no? Yung pagiging walang respeto mo, kaya ikaw, kung gusto mong respetuhin sa community, kung nasaan ka man sa community na yon, LGBTQ, kung gusto mong respetuhin yon, respetuhin mo yung mga paniniwala ng iba. Huwag kang mangiinis ng directly. Ibig sabihin, nangiinis yun. Ano lang, hindi talaga yung concern niya, yung anong nangyayari. Nangiinis lang. Parang self-fulfillment lang yung ginagawa niya. In short, walang kwenta. Yes, totoo. At saka kung personalan lang naman, huwag kang masyadong magmalinis kasi ako, alam ko kung ano yung mga pinanggagawa mo, no? Alam ko rin kung alam ko na mahilig ka talaga sa sa mga alam ba yung lollipop na candy, yung Chupa Chups. At may mga kilala akong mga nagbibigay ng Chupa Chups sa'yo. No, Jake, ko yun Hindi, dito lang. Basta kilala ko yun. Di ko lang papangalanan pero nag-hint na ako. At kung mapanood man niya to, para sa'yo yun. No? So mag-unite na tayo, tigil-tigilan nyo na yan. Ang focus natin ngayon ay mapanagot yung mga walang kwentang mga na yan, mga involved sa flood control. At huwag ninyong i-divert yung kwento. Huwag ninyong guluhin yung kwento. Huwag na kayong dumagdag sa mga nanggugulo. Ginugulo na nila mga media, sila mismo, tapos dadagdag pa kayo. Ako, heavily ako dito, affected ako dito kasi nung BWL, ang titindi rin natin tax noon Ang lalaki ng mga tax natin, malalaki yung kita natin, tapos gaganunin lang. Oo. Ibig sabihin, yung mga kinita sa BWL noon, marami yung napunta lang pala sa kanila. At saka dun sa mga ibang mga pinasok natin, ibalik nila sa atin yung mga yung mga tax ngayon. Paldo tayo, ha? Oo. Paldo tayo. Noon
nung araw nun, nung sa first job ko, natakaltasan na ako sa tax. Ilang taon na yun. Ibig sabihin pala, nag-contribute lang din pala ako sa Nag-contribute mga... tayo sa mga corrupt na yan. 40 At saka luxury par, cars. nakakainis na makita yung mga tao kagaya nung nagtitinda lang tapos yung mga paninda niya na lulunod na sa baha. Habang ikaw, yung mga anak mo, kaya nga di mo mapipigilan na yung mga anak mo ay nadadamay. Yung mga anak mo nasa ibang bansa, nagba-vlog, or ini-enjoy kung ano man yung kinakain, spare ribs, mga ganon, kung ano man mga pagkain na... Outfit check, 1M. Oo. Outfit check, While 1M. yung mga Pilipino na naging biktima kung saan ang maayos yung ginawa ninyo is somehow nabawasan yung ganon. So somehow yung mga nasira niyang yung mga nanod niyang tama ba? May H ba? Naanod na mga property. Mga kunwari, 5 sardinas lang dapat yung nawala, di siguro somehow 2 lang, no? Ano lang yun, yung salitang yun, parang talinghaga lang. Hindi actual na, uy, sardinas, hindi ganon. So, I think, yun lang yung sa amin. Sinabi lang namin yung nararamdaman namin. Ano lang, sinare lang namin yung talagang pulso ng mga mamamayan ngayon na nangyayari sa Pilipinas. Hindi na nakakatuwa, par. Kumbaga, at least ano man lang, maging aware tayo, tapos huwag na tayong dumagdag sa sinong manok mo, ganon, sinong kampi mo. Dapat Hindi. tanggalin na yan. Tanggalin na yon. Yung ngayon, usapan ngayon, paano mag-reunite yung buong Pilipinas para ma-resolve yan. Para mas maging kung mas mabuti sana kung may maibabalik pa sila, ibalik nila sa Pilipinas yung mga nawala. Sa totoo ito, i-take ninyo to, no? Ang Pilipinas ay hindi naghihirap. Ang Pilipinas ay pinapahirapan. Alam niyo sino yung mga nagpapahirap sa Pilipinas? Yung mga nakaupo. Totoo yan. Yung Pilipinas, hindi siya naghihirap. Pinapahirapan. Tinotorture. Oo nga. So, kayo, yung maraming mga nagsasabi niyan na gusto na lang nilang umalis sa Pilipinas, no? Hindi naghihirap yung ating bansa. Pinapahirapan lang. Pinapahirapan lang tayo. And I think hanggang dito na lang, mga tol. At maraming salamat sa inyo. And, Yeah, Bulagero Talks. Okay.